Sige po. Amen. Salamat po. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Dito po tayo ngayon sa Vancouver. Ayan, kasalukuyang may sakit. So, ano po, yung aking ipagpapasalamat sa Lord ay yung kanyang katapatan, ano po, na Mm. unang-una, yung atin naman pong pagpapasalamat sa Lord, hindi lang naman sa lahat ng times na, ngayon, nagpapasalamat din ako sa Lord na binigyan niya ako nitong karamdaman. So kahit po doktor ay hindi naman exempt na makaranas ng karamdaman, ano po. So recently, grabe talaga yung aking ano po, Brother Ruben, ano kaya yata. Okay na po ba? Ayan. So, yun nga po, yung recently po kasi, ako po ay talagang grabe yung long hours po dahil gawa ng magbo-board exam po kasi ako in the next few days. So, ilang araw na lang. So, grabe po, no? Full-time work, full-time aral, ministry, tapos ito na. So, syempre, yung immune system ko medyo, ano siya. Pero ang nakaka-amaze lang sa Lord, kasi kahit na ganun po, kahit na sobrang kabisihan, um, sabi nga nung asawa ko, grabe daw, halos wala nang, talagang tulog na lang po yung pahinga ko. Pero po alam niyo nag-expand talaga yung time. So, ako'y nagagalak dahil ang Lord patuloy tayong ginagamit kahit di naman tayo karapat-dapat, ginagamit tayo na abutin ang mga tao, yung mga families. In fact, ginamit tayo ngayon ng Lord para abutin yung isang family na, kumbaga, yung tayo yung ginawang way ng Lord para sagutin yung prayer ng family na yun sa Philippines. So, yun po ay, yun nga, in spite na unang-una, hindi tayo karapat-dapat. Ikalawa, in spite ng lahat ng nararamdaman. Kanina pa nga po ako, ang sakit ng katawan ko, tapos hindi na nga po ako, halos mawala na rin yung boses ko. Sabi ko nga sana hindi ko makancel yung exam kasi sa Wednesday na po yun. Pero in any case, ako'y nagtitiwala sa Lord. Kung kalooban naman niya yan, wala namang makakapigil. Pero yung magamit lang po ba tayo, ng Panginoon sa kanyang mga plano is a very big privilege. So sa akin po, all glory to God. I praise Him kahit po sa gitna ng ganitong nararamdaman, and kahit po sa sobrang parang overwhelming yung nangyayari sa buhay ko because of all the tasks that I need to do. Hindi lamang para sa family, sa ministry, ito nga, sa exam, sa mga pasyente. May recent pa akong pasyente nga kamamatay lang. So alam niyo yung mga ganun, ano po. Pero the Lord always provides yung kanyang grace, yung binibigyan niyang kalakasan. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa testimony ni Dr. Irish. No? Pasensya na po at medyo may ubo na rin kasi parang winter na po sa Canada ngayon bagamat fall pa lang po. Let us call po si Smina po para sa kanya pong testimony. Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Nagpupuri na salamat po ako kay Lord sa kabutihan niya sa buhay po namin. Nagpapasalamat po ako kay Lord sa kagalingan po na pinagkaloob niya sa akin kasi siguro po mga magti 3 weeks na po yung ano ko po, yung TMJ. Sobrang sakit po talaga na as in yung hindi ko po mabaling yung leeg ko. As in po talaga sobrang sakit. Parang ito po yung pinakamalala na naramdaman ko na talagang na hindi ako makakilos talaga masyado. Pero kahit na ganun po, nagwo-work pa din ako, nagpe-pray ako para sa kagalingan. Tapos one time, siguro po nung Tuesday, every day po kasi nagigising ako ng madaling araw dahil nararamdaman ko na naninigas yung leeg ko paakyat dun sa may left side po ng ulo ko. Tapos, nung Tuesday, nagising po ako, sobrang sakit po talaga, as in, umiiyak na ako sa sobrang sakit. Tapos, ang ginawa ko na lang talaga, lumuhod na lang ako, nag-pray. Sabi ko, Lord, pagalingin mo ako, Lord. Kasi nung Sunday, sabi ko sa Panginoon, Lord, kahit na hindi ako pumunta ng doktor, kayang-kaya mo akong pagalingin. Sabi ko pong ganun. Tapos, hanggang sa, yun nga po, nung Tuesday, naniniwala ako na pagagalingin ako ni Lord. Tapos, kahit hindi pumunta sa doktor, nung tatawag na ako sa mga dentist, kasi yung TMJ nga po,
sa dentist po talaga inaano. Tapos nung tatawag na ako, unang tawag ko, sabi nila bawal daw ang walk-in. Tapos nung sumunod, tumawag ako dun sa malapit dito sa amin. Nung tumawag ako, sabi ko, ano sana ako, walk-in sana ako dahil yung TMJ ko talagang sobrang sakit. Tapos yung nakasagot, may TMJ din siya. Pagkatapos sabi niya sa akin ganun, uy, sabi niya ganun, advice ko sa'yo, huwag ka na pumunta ng dentist kasi magagastusan ka lang. Tapos sabi niya, ganito yung gawin mo. Sinabi niya sa akin yung mga ginawa niya kasi kahit ano daw sinuggest nung mga doktor sa kanya para sa TMJ niya hindi daw gumana. Tapos yun nga po yung mga suggestion niya, binigay niya sa akin. Tapos ngayon, magaling na ako. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord talagang God is our healer na kahit hindi ka talaga pumunta ng doktor, basta magtiwala ka lang, napapagalingin ka ng Panginoon at may faith ka, mangyayari po yung lahat. Kaya salamat sa Panginoon at ngayon nakakakilos na ako ng maayos, tapos nakakapag-work na ako ng maayos. Salamat din kay Lord kasi nandito yung kasamahan ko si Sis Rowena. Hello po. Ayan po. Sa kanya po ang papurit pasasalamat. Amen. Salamat po kay Lord sa mga testimony sa kabutihan niya po sa ating buhay. Maganda po yung mga testimonies, medyo related po yan sa pag-aaralan natin ngayong gabi na to. Medyo maiksi lang po ito pero alam ko mangungusap ang Lord sa ating mga topic po. Baka meron pa pong nais po na magbigay ng pasalamat kay Lord kahit isa na lang po. Meron pa po bang habol? Meron pa po? Or wala na po? Kung wala na po, magbabahagi na po tayo ng word ng Lord. Ano mo, let me share my screen po. Ang topic po natin is Jesus is sovereign. Ano po? Wait lang po check ko lang itong ano kasi medyo, ayan. Okay. Dahil lang pa. Alisin lang natin itong, ayan. So, salamat kay Lord sa kanyang kabutihan. Ang atin pong topic is sorry, Jesus is sovereign, no? Yun po yung, wait lang po. Naglolo ko lang ng konti. Ayan. Ayan po yung topic natin, no? Jesus is sovereign, hope in Him, no po. So, ano po yung ibig sabihin ng sovereign, no? Bakit natin sinabi na si Jesus is sovereign? Ang meaning po ng sovereign sa dictionary, ito po ang ibig sabihin, no? Excuse me. Possessing supreme power and authority, self-governing and independent. Yan daw po ang ibig sabihin ng sovereign, no? Ang ating topic ngayon is Jesus is sovereign, no po? So, possessing supreme power and authority. Ano po? Ito po yung character ni Jesus, ano po? Sabi po dito sa Matthew 28 verse 18, si Jesus po yung nagsasalita dito. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, no? Naniniwala po ba tayo doon na ang ating Panginoong Hesus, no, nung siya ay nabuhay, no, sa pagkapako at pagkamatay sa krus, ay sabi niya, nung siya po ay nagbibilin sa mga alagad, lumapit siya at sabi niya, ibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, no? Ibig sabihin, si Jesus po ay nagpo-possess ng supreme power and supreme authority, no? In-establish po natin yan. Kasi yung mga topic natin nung nakaraan, sinabi natin, no, yung mga characters ni Jesus, no? Yung mga ginawa ni Jesus, yung mga disciples. This time, let us establish kung sino si Jesus, no? Sinasabi po dito sa Matthew chapter 28 verse 18, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan at sa langit at sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, no? Isa sa mga karakter ni Jesus, he possesses supreme power and authority, no? Lahat ng kapangyarihan. Hindi lang po sa langit, kundi sa lupa at sa lahat po, no? Kumbaga siya ang pinaka makapangyarihan, no po? Isa pa po sa karakter ng sovereignty, ang sabi po doon kanina is self-governing or independent, no? Ano pong ibig sabihin na, no? Ibig sabihin hindi po to hindi siya nagre-rely sa kanino mang mga bagay o hindi po siya
nakadepende sa kung kanino man o kung saan man. Amen? Ang sabi po sa Daniel chapter 4 verse 35, ginagawa niya ang nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa, no? Walang nakakatutol o nakakaphadlang sa kanya, no? So Jesus is sovereign, no? Ang ibig sabihin po niya, napaka-powerful niya, no po? At nasa kanya lahat ng otoridad sa langit, ano, at maging sa lupa. Amen? At sabi dito, ginagawa niya raw ang lahat ng nais niya sa mga anghel sa langit at sa mga tao sa lupa. Walang makakatutol o makakahadlang sa kanya or sa nais niyang gawin. Ayun pong ibig sabihin ng sovereignty. Ibig sabihin, Jesus is in control. No po? Meron siyang power, meron siyang authority, at kung ano man yung gusto niyang gawin, magagawa niya. Walang makakahadlang dito or mapangyayari ang lahat ng bagay ng gusto po niyang gawin. No po? Ini-establish po natin kasi minsan, maaring kilala na natin si Jesus. Sabi, kilala ko si Jesus. Diyos siya di po ba? Pero let us establish kung sino talaga o ano yung meron siya, no? Ang sabi niya kanina sa mga balik lang natin, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ibig sabihin, He is all-powerful. He is the Almighty God. Amen? At sinabi rin dito sa kalawa, wala daw makakatutol sa Kanya. Or ano man ang nais niyang gawin ay magagawa niya. No po? At walang makakapigil o makakahadlang sa nais niyang gawin. That's how powerful Jesus is, no? Ganon po ka-powerful si Jesus, no? Hindi lang siya basta historical figure, hindi lang siya basta isang ordinaryong tao kagaya ng sinasabi ng ibang religion, kung hindi, sinabi niya na nasa kanya na daw ang lahat ng kapangyarihan at pwede niyang gawin ang lahat ng kaya niyang gawin or gusto niya pong gawin. Amen? So establish po natin yun, no? Ano pong kaugnayan niya, no? Alam nyo kung pipili ka ng isang bagay o isang tao, no, na gusto mong ipagkatiwala sa kanya yung iyong buhay, no? Maraming tao ang katotohanan, hindi nila pinipili si Jesus, no? Para ipagkatiwala yung mga bagay sa kanilang buhay, no? Jesus is sovereign, ang totoo niyan, kaya marapat lamang na umasa tayo sa Kanya o sa Kanya natin ilagay yung ating pag-asa or siya yung maging hope natin sa lahat ng bagay. No? Dahil sinabi niya, He is all-powerful, nasa Kanya raw po ang kapangyarihan sa langit at sa lupa, no? At magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin, no? Pero marami pa rin sa ating mga tao na hindi tayo umaasa sa Diyos or hindi natin hinihiling yung mga bagay sa Diyos ng lubusan at hindi rin natin iyon sinasampalatayanan, ano? Ang sabi dito po sa sinunod ko dito, ang katotohanan, may mga bagay sa buhay natin ngayon na ina-assume natin na parang wala ng pag-asa or stuck ka na or trap ka na, no? Trap ka na doon. Wala nang magagawa, no? Na ano nyo po ba sa buhay niyo yan? Yung parang meron sa inyo na ay wala na yata akong pag-asa or wala na yata akong magagawa sa ganitong mga bagay. Hindi lang sa ating mga buhay. Like for example, sa Philippines, sasabihin natin, ay wala nang solusyon yung traffic, no? Stuck na, wala na yan. Or wala nang solusyon yung corruption sa Philippines, no? Yun yung mga bagay na sinasabi natin, yung feeling natin wala nang pag-asa. O kaya meron kang sakit, na matagal ng sakit mo. At sinuko mo na yan. Sabi mo, wala na. Hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang siguro. At ito na yung ikamamatay ko. Or meron ka pang mga kaganapan sa buhay mo na parang sinukuan mo na or stuck ka, ay, hindi na magbabago tong buhay ko. Ganito na lang siguro. Maaring problema yan sa finances. Maaring problema sa relasyon. Problema sa mga bagay, no? Na feeling mo stuck ka na doon sa mga bagay na yun, no? Pero sabi nga natin, Jesus is sovereign, no? Pwede siyang magkaroon ng pagbabago doon sa mga bagay na pinipiling mo na stuck ka na doon sa mga bagay na yon. Ano po? Halimbawa po, merong isang magandang story, no? Yung story ni Jabez, no? Sa Old Testament po to, no? Basahin ko lang po. Napakaganda po kasi nito. Alam niyo po, itong story ni Jabez, sa buong Bible po, napakalawak ng Bible, napakarami po niyan. Yung story ni Jabez, nasulat lamang po sa 2 verses sa Bible. Alam niyo po, pag ang isang bagay, kahit na isang verse pa yan, pag nasulat po yan sa Bible, ang ibig sabihin po niyan, napakahalaga po niyan. Pag nasulat po yan sa Bible, ibig sabihin yan, kapupulutan po natin yan ng aral. Amen? Sabi po dito sa First Chronicles chapter 4, verse 9 and 10,
may isang tao na ang pangalan ay Jabez. Kagalang-galang siya sa mga kapatid niyang lalaki. Pinangalanan siya ng kanyang ina na Jabez dahil sinabi ng kanyang ina, labis akong nahirapan sa panganganak ko sa kanya, no? Ang karakter po nito ni Chavez, ang background is parang ganito po. Kumbaga parang, kumbaga sa kasabihan ng mga Pilipino, ipinaglihi sa sama ng loob or ipinaglihi sa hirap. Kumbaga, mahirap po talaga yung kalagayan niya, no? Sabi nga ng nanay niya, labis ako naghirap dito at bukod doon, siguro meron siyang hindi magandang katayuan sa buhay, no? Base sa panalangin na sinabi niya kay Lord. Ibig sabihin, baka stuck na siya doon sa kalagayan niya. Hindi natin alam kung ano yun. Maaring may karamdaman siya or meron siyang diferensya. Maaring mahirap siya, no? Maaring puro kahirapan yung nararanasan niya or puro mga kabiguan. Ano po? Kaya naman, itong verse 10, ito po yung ginawa ni Jabez, no? Which is the best thing to do, no? Ano man yung kalagayan mo sa buhay, no? Na minsan nakakalimutan natin na pwede pa palang mabago yung kalagayan ng buhay or anumang pangit na sitwasyon kung lalapit lang tayo sa Diyos. Amen? Sabi po dito sa verse 10, nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. Ito po yung prayer niya. Tignan niyo po ito. Tatlong bagay po yung sinabi niyo po dito, no? Ang sabi po ni Jabez, Thank sorry, you. nawala. Oh, oh yan. Dali lang po. Parang nawala ako. Ayan. Ang sabi po ni Jabez, nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel, pagpalain niyo po sana ako, no? Yung unang prayer ni Jabez, Lord bless me. Ibig sabihin baka during that time, dahil sa kahirapan ng buhay, pati ng magulang niya, family niya, ang panalangin niya kay Lord bless me or Panginoon, pagpalain mo po ako. Yun yung prayer niya, no? Ikalawa po sa sinabi niya, palawakin niyo ang aking nasasakupan. During that time po kasi, ang kayamanan ng mga tao is yung lupa, no po? Sabi niya, Lord, palawakin mo naman yung ari-arian ko, yung lupa ko, no? At yung pangatlo pong sinabi niya, samahan niyo po ako at ilayo sa kapahamakan para hindi ako masaktan. Amen, no? Napaka-powerful ng prayer at napaka-significant, no? Nung kanya pong prayer. At dininig ng Diyos ang kanyang kahilingan. Amen. Alam niyo, nakasulat po yan sa Bible, no? Ang ibig sabihin, pag nakasulat sa Bible, even for just two verses, napakahalaga po niyan at makapangyarihan po ng pangyayari na yan. Kaya po yan sinulat, napakamahalaga. So ang matutunan po natin dito, pwede pala na tayong mga tao ay lumapit sa Diyos at tumiling kung ano yung pwede nating hilingin na nais natin. Kagaya ng prayer ni Jabez, pagpalain niyo po sana ako, palawakin niyo ang aking nasasakupan. Samahan niyo po ako at ilayo sa kapahamakan para hindi ako masaktan. No? At tininig yun ni Lord. Alam niyo yung first time na narinig ko yung aral, may isang pastor sa Philippines na nagturo nito. Ito yung verse na narinig ko. Sabi ko, excuse me, pasensya na po kayo, medyo umaano yung boses ko. Sabi ko, pwede pala talagang hilingin kay Lord, ano? Alam niyo po, nung tinesting ko lang naman, bagamat material na bagay to. Sabi kasi nung pastor na nag-preach po doon, pwede niyong hilingin kay Lord na palawakin ang inyong nasasakupan o yung inyong ari-arian. Sabi ganun. One time, habang nagpe-pray ako, naisip ko yung verse na to, Lord, sabi ko, pwede niyo bang palawakin yung lupa namin? Sabi ko gano'n, no? Just a challenge, no? Sabi ko, pwede ko po bang hilingin sa iyo, Lord, na palawakin niyo pong lupa namin, tong bahay namin. Alam niyo po, in my prayer, I believe no, na makakabili kami ng lupa nakatabi ng bahay namin. And through that prayer po, kinlaim ko na mangyayari po. Alam niyo po, nabili po namin yung lupa ng katabi namin. I just tried, no? Pero kung ang prayer mo is maganda ang motive or may faith, no, mangyayari po yun. Ano po? Mangyayari po yun. Yan po ang sinabi dito, no? Ibig sabihin, kahit pala stuck na ang isang tao or stuck ka na sa kalagayan kagaya ni Jabez, no? Ipinaglihi sa hirap, ipinaglihi sa sama ng loob, pinanganak sa hirap, pero pwede palang baguhin ng Lord yung buhay. Hindi pala stuck, no? Sabi kasi ng iba, pinanganak na tayong hirap, mamamatay na. Hindi po totoo yan, no? Because merong Diyos, no? Na pwedeng duminig sa ating mga prayer. Amen? So, salamat kay Lord, ano? Meron palang Diyos na pwedeng duminig, no? Yun po yung prayer ni Jabez, no? But ito po ang secret po diyan, no? May prayer po si Jabez, pero
Sabi ko nga kanina, maraming tao ang nasa hirap na ng buhay, hirap ng kalagayan, pero hindi pa rin umaasa sa Diyos or hindi pa rin nagsusurrender sa Diyos ng kanyang mga bagay na dapat. Sa halip, ang ginagawa nitong tao na to, gumagawa siya ng paraan para tulungan ang kanyang sarili. Walang masama po diyan. That's good, no? Kung tutulungan mo yung sarili mo. Pero ang sinasabi po ng salita ng Diyos ay wag daw tayong manangan sa sarili nating kakayahan at lumapit tayo sa Diyos, no? Ilapit natin sa Kanya yung mga kahilingan natin, no? At ibibigay niya yun sa atin, no? So yung ating hope ay merong kailangan po ng matinding pundasyon. Di po ba? Maraming tao ang umaasa sa politiko. Pag nagkasakit, lapit tayo kay mayor. Pag ganito, lapit tayo kay ganito. Pero nakakalimutang lumapit kay Lord, no? Nakakalimutang lumapit sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Di po ba? Pag meron kang kasama or kaibigan, kamag-anak o mahal sa buhay na may pera, parang feeling mo, you are secured. Sasabihin mo, ay, okay naman, nandito naman yung tatay ko or nandito yung nanay ko or nandito yung kapatid ko, etc. No? Pero nakakalimutan na merong mas matibay na foundation po doon, no? Nandiyan yung Diyos na pwede palang tumulong sa'yo, no? Na pwedeng duminig sa panalangin mo, nakakalimutan, no? Kaya nga sabi natin kanina, Jesus is sovereign. Ang ibig sabihin po niyan, sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At lahat daw ng bagay na gusto niyang gawin ay magagawa niya. At wala pong makakahadlang sa mga bagay na gusto niyang gawin. Amen? So, establish po natin yan, no? Hope needs foundation. Ano po ang pundasyon ng ating pananampalataya? Of course, si Kristo Jesus, no? Ang pundasyon ng ating pananampalataya. At ito po ang sabi sa Hebrews chapter 6 verse 17 and 18, no po? Sabi dito, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakilala sa kanyang mga pinangakuan na hindi nagbabago ang kanyang panukala. Ano po? Amen. At hindi nagbabago ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at ang kanyang sumpa. Hindi daw po nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa kanyang mga pangako at sa kanya pong mga promises at mga sumpa. Ano? Kaya tayo nakatagpo sa kanya ng kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Amen. Sabi ni Jesus, di po ba, naparito ako upang mga tupa yung nagkaroon ng buhay. Isang buhay na masaganang lubos. Ibig sabihin po, hindi niya po kayang sirain yun. Yung pangako na yun at hindi siya pwedeng magsinungaling po doon sa pangako na yun. Ang ibig sabihin, mapangahawakan pala natin yung mga bagay na sinasabi niya. Pero bakit natin hindi pinangahawakan? Bakit wala tayong pagtitiwala sa ating Diyos na pwedeng tumulong sa atin, no? Batahin po natin sa English, yung verse 18. Sabi po dyan, so God has given us both His promise and His oath. O yung sumpa, no? Yung pagtataas ng kamay sa atin, no? These two things are unchangeable. Hindi pwedeng mabago, hindi pwedeng mabawi. It is impossible for God to lie. Because merong bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. No? Sabi nila lahat daw ng bagay kayang gawin ng Diyos. Pero meron pong dalawang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Unang-una, hindi niya kayang i-break yung mga promises niya. At ikalawa, hindi niya kayang magsinungaling. Ang ibig sabihin, yun yung foundation natin. Yun yung matibay na foundation natin. Sinabi niya yan sa word niya, no? Na naparito siya upang tayo ay magkaroon ng buhay, isang buhay na masaganang lubos. So we have to claim it, no? At sinabi rin ni Jesus, kayong lahat na nabibigatan at napapagod, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Di ba? Ibig sabihin, pwede palang mangyari yun. Kung pagod ka sa buhay, may problema ka, hindi mo alam yung gagawin mo, ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, tutulungan ko kayo, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Tuloy po natin sa verse 19. Sorry. Ang sabi po sa verse 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Amen. No? Hindi po ang pera, hindi ang ating mga mahal sa buhay, hindi ang mga politiko, hindi ang sinuman ang matibay na pwedeng maging angkla ng ating buhay. Amen po ba? Hindi po 'yun. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, no? Yung mga pangako daw ng Diyos, yung mga salita ng Lord, ang ating Panginoong Hesus mismo ang matatag at matibay na angkla ng ating buhay. Wala pong iba. Yun lamang po. So ang tanong, if Jesus is sovereign, no? Nagagawa niya pala ang lahat ng bagay, napaka makapangyarihan niya pala, bakit hindi tayo lumalapit sa Kanya?
Or sasabihin ng iba, brother, nagkakamali ka, lumapit ako sa kanya, parang walang nangyayari. Ano po? May tinuturo po sa atin yung Bible. No? I will give you two examples po sa Bible. No? May dalawang story sa Bible. No? Isang lalaking mayaman at isang lalaking mahirap at merong karamdaman. Tignan po natin yung story at ano po yung mapapulot po natin sa mga story na to. Merong isang story po, yung The Rich Man. Ito yung isang mayaman, isang politiko, no? Isang may katungkulan sa pamahalaan na mababasa po natin si John chapter 4, verse 46 to 53. Ito po yung story. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak yung tubig. Doon po siya yung nagkaroon ng kauna-unahang miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesus. Doon naman sa Capernaum, ay mang isang mataas na pinuno ng pamahalaan na may sakit ang kanyang anak na lalaki. Ano po? Alam mo, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano pa kadami ang pera mo, kahit gaano ka pa makapangyarihan, pag ikaw ay nagkasakit o ang mga mahal mo sa buhay ay may sakit, sigurado ko talagang mawawalan ka ng pag-asa, no? Because malalaman mo na hindi naman pala pera ang kayang makagamot sa lahat. Amen? Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea, no? Mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo, no? Imagine, etong tao na to, mayaman siya, pinuno siya, makapangyarihan siya, pero during that time, he is very hopeless, no? At sigurado natin, hirap na hirap yung kalooban niya, no? May sakit yung kanyang anak na lalaki at maluba, no? Yun po yung kalagayan. So, hopeless. Stuck na siya. Maaring pumunta na siya sa mga manggagamot during that time. Ginawa niya na ang lahat pero walang nangyari. Kaya nga, ang last choice niya is, sabi niya, magbabaka sakali ako dito sa Jesus na ito. Bagamat, etong mga pinuno na ito, no, sila ng mga may katungkulan during that time, wala silang believe sa mga ganyan na kagaya ni Jesus, no? Wala silang pananampalataya. Pero because of this hopeless situation, ay no choice na siya. Kailangan niya ng pagtiwalaan sino man ang maaaring makatulong sa kanya. No? Kumbaga, last resort na po. Verse 48. Sinabi sa kanya ni Jesus, ito yung sabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo nananampalataya. Di po ba? Kasi ganun ang nature nila eh. At ganun din ang mga nature ng mga tao. Alam niyo po, kung pwede lang tayong pagalitan o sabihan ng ating Panginoong Hesus, sinabi na sa atin niya, no? Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo nananampalataya. Alam niyo po, nature ng tao yan. Parang ang hirap nating manampalatayanan kahit kay Jesus, no? Oo, sino ba si Jesus sa buhay mo? Sinasabi mo, Diyos siya. Pero may mga bagay ba sa buhay mo na tunay mong pinagkakatiwala sa Kanya? May mga karamdaman ba na talagang kiniklaim mong mapapagaling niya? Di po ba? May mga pangangailangan ka ba na sinukuan mo na? Meron bang mga pinagpapray ka na piling mo wala ng pag-asa? Di po ba? Ang sabi ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo nananampalataya. Alam niyo po, nature po natin yan. Parang hirap na hirap tayong manampalataya. Parang hirap na hirap tayong isurrender lahat kay Jesus, no? Pero ano po ang sabi ng lalaki? Dahil siya ay hopeless na, hindi na po siya nakipagtalo. Hindi niya sinabi, Lord, hindi naman ako ganun. Ang sinabi niya po, ganito, sabi niya, tayo na po, Ginoo, bago pa mamatay ang aking anak. Hopeless na kasi, no? Sabi niya, pwede po ba tayo na, puntahan na natin yung anak ko bago pa siya mamatay? Yun po sabi niya, hopeless. Maaring meron kang kalagayan ngayon, no, na hopeless na. Talagang piling mo, wala na, dead end na, talo na, gano'n, no? Ano po ang prinsipyo ng paghingi sa Diyos, no? Kagaya ng ginawa ni Jabez, no? At kagaya rin ng matututunan natin dito. Ano po yung principle number one dyan? Unang-una, sa harap ni Jesus, sa harapan ng Diyos, acknowledge your need, kapatid, no? Sabihin mo sa Kanya, ano yung kailangan mo? Ano yung gusto mo? You have to acknowledge that you are hopeless and wala kang magagawa dito. No po? Kasi marami po sa atin, ang may mga problema, pero hanggang sa ngayon po, ang feeling nila is, kaya ko to, or wala na talaga to, parang ganun. No? Commercial lang po konti, yung mga naka-open po ng mic, paki-close lamang po yung mic, ano po. You have to acknowledge your needs, no? Sabihin mo, Lord, hindi ko talaga kaya. Lord, eto yung kalagayan ko, wala po akong magagawa. You have to acknowledge that, no? You have to surrender. Kasi hanggat di mo po yan sinusurrender, paano
kikilos si Jesus kung hindi mo sinusurrender. Just like yung example dito, ang sabi nga sa kanya, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalagan, ayaw nyo namang maniwala eh, di ba? Kumbaga, inuusig siya ni Jesus na, ba ganun yung character nyo? Pwede po close po yung kay sis Jocelyn po yata. Yeah, I Be- know. Tayo na po, Ginoo, upang bago mamatay yung aking anak, no? Amen. Acknowledge your need, no? Sabihin mo kay Lord, yung mga bagay na feeling mo wala ng pag-asa, feeling mo wala nang mangyayari, you have to acknowledge it, no? In front of Jesus, no? Sabihin mo sa Kanya. Wala pong masama doon, no? Humihingi ka nga ng advice sa mga ibang tao, umiiyak ka sa ibang tao, ba't hindi mo iyak kay Jesus, no? Kagaya ng sinabi ni Jabez ay, Jabez cried to the Lord. Sabi niyo gano'n. Sa may verse na binasa natin, Jabez cried to the Lord. Ibig sabihin, iniyak niya kay Lord po yun, no? And dito, sigurado ko, itong lalaki na to, halos umiyak na siya. Sabi niya, tayo na po, Ginoo, bago pa mamatay yung anak ko. Parang nagmamadali na siya, no? You have to acknowledge your needs, no? Pero yan po ang principle number one pag milalapit ka po kay Lord, no? You have to acknowledge your need, no? You have to acknowledge that you are weak, no? You have to acknowledge that you can do nothing, no? Na wala ka nang magagawa. Kailangan mo pong isurrender yan, no? Tuloy po natin yung pagbasa. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Amen. Di ba? All you have to do is acknowledge and ask the Lord, no? Sabi ni Jesus sa kanya, umuwi na po kayo, magaling na ang inyong anak. No, umuwi ka na, magaling na yung anak mo. Ano lang ang ginawa niya? In-acknowledge niya lang na he is hopeless. In-acknowledge niya lang na wala siyang magagawa. Kahit na alam ni Jesus, sabi niya, di ba ganyan ang ugali niyo? Hanggat wala kayong nakikitang palatandaan, hanggat wala kayong nakikitang himala, hindi kayo naniniwala. Ngayon lumalapit ka kasi may sakit yung anak mo, kulang na lang, sabihin ni Jesus na gano'n. Pero hindi po yun ang sinabi niya. Ang sinabi niya, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Amen. Amen po ba? Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi na siya. Second principle, you have to accept God's grace, no? Tanggapin mo po yung biyaya ng Diyos. Maaari ka din sinasabi, hindi, maraming nagsasabi, hindi ako karapat-dapat na lumapit. Oo, totoo yan. Talagang hindi tayo karapat-dapat pero inibig tayo ng Diyos. You have to accept God's grace. Tanggapin mo yung biyaya ng Diyos. Maaari hindi ka karapat-dapat pagpalain, hindi ka makarapat-dapat pagalingin. But you have to accept the grace of the Lord, no? Because ang Diyos nag-ooperate siya ng pamamagitan ng pag-ibig at biyaya. Amen. Amen po ba? No? Maniwala ka at tanggapin mo yung biyaya ng Lord. Hindi ka dapat imposible, wala ka nang magagawa. Sinabi ng doktor, wala na. Ang feeling mo, wala nang mangyayari. But you have to accept God's grace, no? Dahil nabubuhay lamang po tayo sa biyaya ng Diyos. Amen? You have to do that, kapatid. No? You have to accept God's grace. Punong-puno ng Amen. biyaya Amen. at pagpapala ang Diyos. Punong-puno siya ng awa. You have to accept it, no? Kahit dito sa example na to, itong tao na to, silang mga pinuno, silang mga may pera, hindi sila naniniwala. Kaya nga sinabi ni Jesus, di ba? Kayo, hindi kayo naniniwala hanggat hindi kayo nakakakita ng mga kababalaghan at himala. At ang sabi niya, sige na po, bago pa mamatay ang anak ko. At hindi na paliwanag si Jesus at sinabi niya lang, umuwi ka na, magaling na yung anak mo. At naniwala yung lalaki. You have to accept God's grace. Amen? Principle number one, you have to acknowledge your need, no? You have to acknowledge na you are hopeless, no? Sa harapan ng mga problema, sa harapan ng mga karamdaman, sa harapan ng kung anumang suliranin. And pag sinabi mo kay Lord yan, maniwala ka, no? You have to accept God's grace. Maniwala ka sa biyaya ng Diyos. And you will receive it. Amen? Ano po ang nangyari? Before that, sabi po dito sa Romans 10 and 7, 10 to 7, 10, 17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang nakakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Alam niyo po, nung narinig niya yung word ni Jesus, naniwala siya eh. No? Kasi magkakaroon ka lang ng pananampalataya pag naririnig mo yung word of the Lord. Just like what we are doing right now. Nandiyan ka, nakakapakinig ka ng word ng Lord. Sabi nga, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kaya po namin kayo ini-invite para makapakinig po kayo ng word of God. Po. At ang makikinig at makakapakinig lamang
kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kaya po nandito kami, kasama ng mga pastors natin, mga elders, mga leaders, nangangaral po kami, no? Bakit kami nangangaral? Kasi gusto namin magkaroon din po kayo ng pananampalataya, kagaya ng pananampalataya na nakamtan ng lalaking ito, kagaya ng pananampalatayang nakamtan ko, na biyaya lamang ng Lord, no? Hindi dahil ako'y mabait, hindi dahil ako'y mabuti, hindi dahil ako'y magaling, kung hindi dahil mabuti ang Diyos, kung hindi dahil naniwala ako at tinanggap ko yung biyaya na nagmumula sa Kanya. Amen? So marami rin ang nakakapakinig ng word pero hindi po sila nananampalataya. Pero ang mahalaga lang, nakakapakinig sila. Dahil naniniwala kami, bagamat ngayon, hindi ka pa naniniwala, pero dahil napapakinggan mo yung sinasabi ng Lord, sabi sa Romans 10:17, ang pananampalataya daw ay bunga ng pakikinig. Amen? So that's why, hindi po kami sumusuko, no? Because kami mismo, beneficiary po ng biyaya ng Diyos. Salamat kay Lord. Salamat sa ating Panginoong Jesus, no? Tuloy po natin yung verse. Verse 51. Sa daan pa may sinalubong na siya ng kanyang mga alipin. Marami siyang mga alipin. Mayaman po siya, no? At sinabi, magaling na ang kanyang anak. Kumbaga, halos humahangos pa po yun, no? Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon, tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Amen. Gusto niyo pa po ba makakita ng himala o mga kababalaghan bago kayo sumampalataya? Hindi na po kailangan. Jesus is sovereign. Magagawa niya ang lahat ng bagay para sa iyo, para sa pamilya mo. All you have to do is acknowledge your need, no? Acknowledge that you are hopeless, and you have to believe doon sa pinapanalangin mo sa Kanya. Amen po ba? No? Ayaw nyo ba na ang inyong mga pamilya, inyong mga anak magkaroon ng pananampalataya sa Diyos? No? Mas mabubuti ba, mas masama ba yan na magkaroon sila ng pananampalataya? Bakit ayaw mong ilapit ang iyong pamilya, ang iyong asawa, mga anak, mga mahal sa buhay sa Diyos? Di po ba't napakagandang bagay nun? Pero maraming tao ang hindi lumalapit sa Diyos, no? At ang ginodiyos nila ay ang nilang mga sarili, kanilang mga pera, kung anumang bagay na piling nilang mahalaga. Pero napakadali ng pwede natin gawin, no? All we have to do is acknowledge our need, no, in front of the Lord, receive the grace of the Lord. Amen? So yun po yung principle, no? Principle number one, acknowledge your need. Ikalawang principle po, accept God's grace, no? Ikalawa po, yung the lame man. Nasa John 5:1-9 po siya. Pwede nyo rin pong basahin yung mga Bible verses po na sinishare natin, no? John 5:1-9. Pagkaraan nito'y dumating ang piyesta ng mga Hudyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda, no? Mamaya mapapaliwanag po natin maigi yan. Nagtitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko. Hinihintay daw nila na gumalaw yung tubig. Bakit po nila hinihintay? Doon sa isang parang lugar na yun, merong isang pool doon, no? Pool of Bethesda, sabi po dyan, no? Hinihintay ng mga taong gumalaw yung tubig. Naghihintay po sila ng himala, no? Maraming ganyan eh. Sa atin, umaasa tayo sa himala. Hindi tayo umaasa sa Diyos, pero umaasa tayo sa miracle. Magmimilagro siguro si ganito, si ganyan. Pero nakakalimutan nating umasa sa Diyos, no? At itong mga tao na to, during that time, nandoon sila. Particularly, yung mga may sakit, mga bulag, mga pilay, mga paralitiko, lahat po. Imagine, during that time, yung lugar po na yun, punong-puno lang may sakit po yan. Bakit po? Number po, verse 4, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon, no? Galing sa taas, no? Isang angel, no? At kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling anuman ang kanyang karamdaman. Amen, no? Yun po yung ginagawa ng angel, no? Kaya yung mga may sakit nagpupunta doon, basta gumalaw yung tubig na bigla at magtatalunan sila sa pool. Aba, ano pala ito? Karera pala ito. Competition. Paano kung pilay ka, di hindi ka makakatalon, no? Paano kung may kagaya ng paralitiko, di hindi siya pwede kasi karera po 'yan, no? Imagine that. Lahat sila nandun sa paligid ng pool na yon at makikipagkarera pag gumalaw yung tubig kasi may himala talaga eh. Yung anghel bumababa po doon. Pag kinalaw ko ng anghel yung tubig, pag kung sino maunang makalusong sa pool, no? Gagaling po, no? Pero imagine that it's karera, no? Parang ganyan din sa buhay eh. Kailangan mo makipag-unahan,
Kailangan mo na ganito, hopeless ka na, kailangan pang, ay, unahan ko si ganito, ay, kompetensyahin ko si ganito, parang mapabilis, or parang magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay, ano po. Yan po yung story. Alam niyo po ba na itong Pool of Bethesda ay historical, no? Hindi lang po ito kwento na nasa Bible, kung hindi, itong 19th century, sa mga findings ng mga archaeologist na hukay po ito, no? At na-discover po nila itong pool na binabanggit po ni John, no? Dito sa John chapter 5 verse 19 ay isang tunay, no, na lugar. Ayan po yung Bethesda, no? Ah, diyan po naganap yung pagpunta ni Jesus at nakita yung mga may sakit po. Yan, imagine nyo po, nakapaligid po diyan yung mga may sakit. May tubig po yan dati. At pag yan biglang gumalaw, yung tubig ni diyan nasa gitna, mag-uunahan sila na pumunta po diyan, no? Kasi gagaling kung sino man ang nandiyan dyan. Yun po yung scenario. Ano po? Balik na po tayo sa story. Gusto ko lang i-establish na ito po ay tunay na pangyayari at mayroong mga proof, no? At si Jesus ay hindi isang kwento lang o isang alamat, kung hindi isang tunay na kaganapan, siya ay nabuhay at marami mga tala, no? Sa buong Bible at sa lahat ng mga libro, kahit na hindi libro ng Christian, ay nandoon si Jesus. Ibig sabihin, siya ay totoo, no? Hindi natin pwedeng pasinungalingan yun na ang Diyos natin ay totoo, siya ay nabuhay, namatay, at nabuhay na muli, no? Amen? Tuloy po natin yung story. Doon, may isang lalaking 38 taon nang may sakit. Imagine that, take note of that. Siya po ay 38 years nang may sakit. Biruin mo, no? 38 years nang may sakit. Parang stock up na, feeling mo wala na. Feeling mo mamamatay ka na, di ba? Ganun eh. Maaring marami tayong kalbaryo sa buhay ngayon na feeling natin wala na eh. Tagal mo nang naghihirap, tagal nang walang solusyon ng mga relasyon. Yung mga taong mahal mo sa buhay, gusto mong magbago, parang walang nangyayari. Parang ganun, no? This time, etong lalaking tinutukoy natin, 38 taon na siyang may sakit. At siya'y nakita ni Jesus, alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Ba't alam ni Jesus? Eh, syempre Diyos siya eh. Alam niya lahat. Sabi niya yung kanina, Jesus is sovereign. Alam niya lahat, no? He is all-knowing, no? Tinanong siya ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Amen. Sino po dito? Baka kung sakali yung lalaki, baka mainis pa siya. Sabi niya, ha? Tinatanong mo ako kung gusto kong gumaling? 38 taon na akong may sakit, no? Tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Amen, no? Bakit kaya tinanong yun, no? Kasi baka hindi niya sinasabi, no? Hindi niya sinasabi, Lord, gusto ko pong gumaling. Sa kanya lang, sarili niya lang. No, hindi siya nagpapahiwatig ng kanyang damdamin na gusto niya talaga or gusto niya humingi ng tulong. Naghihintay siya dun sa pool no? Naghihintay siya sa gilid ng Bethesda at pag gumalaw, gusto niya, ay ano magagawa mo makikipagkarera ka nga 'Di ba? Tinanong siya ni Jesus, gusto mo bang gumaling? Napaka-awkward po ng tanong, no? Parang tinasabi ni Jesus sa iyo ngayon, gusto mo bang tulungan kita? Gusto mo ba talaga na may gawin ako sa buhay mo, no? Kailangan ipahayag mo din 'di ba? Ayun yung sinasabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo ba talaga na gawin ko to? 'Di ba? Maaring marami tayong problema, maaring marami tayong sakit, problema sa finances, problema sa relasyon, at iba pang mga problema, no? Kaya lang, ang tanong, sinasabi mo ba sa Diyos na gusto mo talaga, no? Kaya nga sabi ni Jesus dito sa kanya, gusto mo bang gumaling? Obvious naman, Lord, sabi niya, 38 taon na akong may sakit. Di ba kung pwede lang siyang umangal, no? Ano po ang sabi ng lalaki? Sumagot ang may sakit, Ginoo. Wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lang ako roon ay may nauuna na sa akin. Imagine, no? Isang paralitiko, pag gumalaw yung tubig, baka tumatagilid-tagilid pa lang siya o gumagapang siya, may nauuna na sa kanya. Pero din naman sa buhay, di ba? Maaring hilahod na tayo, marami tayong problema, parang hindi mo masunggaban yung chances, hindi mo ma-take advantage yung opportunities, no? But all you have to do is to acknowledge your need, no? Sabi ng lalaki, Ginoo, wala pong lusong sa akin. Makakalaw ka na ng angel yung tubig, patungo pa lang ako doon, wala na, may nauna na. Ganun po tayo, no? You have to acknowledge that to Jesus, Lord, parang wala nang nangyayari or parang wala pong ano yung pinagpe-pray ko. You have to acknowledge that. No, you have to tell that, no, to our Lord Jesus. Sabihin mo, iiyak mo sa Kanya, isumbong mo sa Kanya, idulog mo sa Kanya, no? Number one principle again, acknowledge your need. Itong lalaki na to, sinabi niya, ito yung kalagayan ko at wala akong pag-asa. Wala na akong magagawa. Amen. No, you have to acknowledge your need.
That's the first principle, no? Na sinabi po natin kanina. Verse 8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang hihugaan at lumakad ka. Amen, no? Ganun lang kasimple, no? You have to acknowledge your need at sasabihin ni Jesus sa'yo, anak, ibibigay ko sa iyo yung... Actually, hindi pa nga nag-pray dito yung lalaki. Ang sinabi niya lang, di ba? Tinanong siya ni Jesus, ang sabi niya lang, ano, di ba? Ang sabi niya lang, ay, gusto mo bang gumaling? Sabi niya, Ginoo, gusto ko kumain. Sabi niya, wala talaga, no? Pero yung kahabagan ng Diyos, hindi pa niya pinipray, pero sinabi ni Jesus sa kanya, gusto mo bang gumaling? At nakita ng Lord, yung kanyang desire na gusto niyang gumaling. Na talagang sinabi niya, wala akong pag-asa. You have to acknowledge that. Amen? Ang sabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Amen. No? Ganun po katindi ang ating Panginoong Jesus because He is sovereign. He possesses supreme power and authority, no? Magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Basta ginusto niya, magagawa niya. But you have to tell Jesus, no? Your needs, no? You have to acknowledge your need and accept God's grace, no? Again, principle number 2, accept God's grace. Sabi sa kanya ni Jesus, tumindig ka, ano? Dalhin mo yung higaan mo at lumakad ka. For 38 years, hindi na po siya nakakalakad. May sakit na siya. Imagine that. So ano man yung problema mo ngayon? Gaano ba katagal yan? Wala na bang pag-asa yan? Hindi po. No? Because Jesus is sovereign. Walang bagay ang imposible sa Kanya. Lahat ng gusto niya gawin, magagawa niya. Walang makakahadlang sa Kanya. Ang tanong mo, gusto ba akong pagalingin ng Diyos? Gusto kanyang pagalingin. No? Gusto ba ng Diyos na gumanda yung buhay mo? Gusto niyang gumanda yung buhay mo. No? Gusto ng Lord yung mga bagay na yan. But again, no? You have to acknowledge your need. No? You have to surrender to Jesus. No? You have to, and then, you have to believe. No? You have to accept the grace of the Lord. Tuloy natin sa verse 9. Ang sabi po dito, pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad nooy araw ng pamamahinga. Amen. Principle number 1, you have to acknowledge your need. Principle number 2, receive God's grace. Tanggapin mo, paniwalaan mo, dahil totoo yan. Hindi siya nagsisinungaling sa kanyang mga salita, hindi siya pwedeng sumira ng kanyang mga pangako. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na naparito ako upang ikaw ay magkaroon ng buhay, buhay na masagalang loob, buhay na masagalang lubos, gagawin niya yan. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, pag sinabi ng Jesus na lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan, kayong lahat ng mga suliranin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, gagawin niya yan, no? Basta all you have to do is to acknowledge your need, no? And receive God's grace, no? You have to have faith, no? Kung ano man yung hinihingi mo. Dahil hindi pwedeng ma-please ang Panginoon pag wala kang pananampalataya. Dahil po yung dalawang bagay. You have to surrender, acknowledge your need, and accept God's grace, no? Mayroon kang pananampalataya dapat. At ito yung bili ni Jesus. Nung sumunod na mga verse, naghiwalay na po sila, no? One time, si Jesus po nagpunta sa temple, sa simbahan, nakita niya yung lalaki doon, nagsisimba. Nagpapasalamat siguro sa Lord, no? Nagpapasalamat sa Diyos, nagkaroon na siya ng faith. Pero may bilin pa rin ang ating Panginoong Hesus sa kanya. Ang sabi po sa kanya, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Alam niyo, marami sa atin, pinagaling na ng Diyos, tinulungan na ng Diyos, pero bumabalik pa rin sa dating buhay, no? Tapos pag bumalik sa dating buhay, lumala yung sitwasyon, sasabihin nila, ay, pinabayaan ako ng Diyos. Pero alam niyo po, sapat ang biyaya ng Diyos, tinutulungan niya tayo. Pero kailangan din nating tulungan ang ating mga sarili, no? Pag tinulungan ka ng Lord, tulungan mo din yung sarili mo, no? Pag pinagaling ka ng Lord, iwasan mo yung mga bisyo. Nanghihingi ka ng kagalingan kay Lord, no? Tapos patuloy ka, pag bibisyo mo, patuloy mong ginagawa yung mga bagay na nakakasakit sa'yo o nakakapinsala sa kalusugan mo, hindi mo pwedeng ipag-pray yun sa Lord kasi hindi siya pwedeng gumawa ng bagay na salungat sa kanyang gagawin. Paano ka pa gagalingin ng Lord kung yung sarili mo ay nagpapakalulong ka sa bisyo or gumagawa ka ng mga bagay na masama? Hindi po yun, no? Ang sabi niya rito, nung nagkita ulit sila, magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Siguro po ngayon, alam na natin kung bakit mayroong mga problems na paulit-ulit. Baka paulit-ulit mo din ginagawa yung mga bagay na hindi dapat. Bakit may mga sakit na paulit-ulit? Baka may paulit-ulit ka ring bagay na hindi mo dapat gawin pero ginagawa mo. Pero ang totoo, pinagaling ka na ng Diyos, tinulungan ka ng Diyos, no?
Pero kung hindi ka pa lumalapit sa ating Panginoong Jesus, yun po yung dalawang principle na binanggit natin. No? You have to acknowledge your needs, no? And receive God's grace. Kagaya po ng prayer ni Jabez, no? Yung prayer niya, sabi niya, Panginoon, di po ba? Sabi niya gano'n, pagpalain mo naman ako, tulungan mo ako. Sabi niya gano'n, di ba? Palawakin mo yung aking nasasakupan or i-bless mo kung anong meron ako, kung anong ari-arian ako. At higit sa lahat, ang sabi ni Jabez, samahan mo po ako para hindi po ako mapahamak. Hindi ako mapunta sa masama at hindi ako masaktan. Amen. Pwede tayo lumapit sa ating Panginoon, no? Basta buong puso po tayong lalapit. Ano po? Bilang conclusion po, tapos na po tayo, dalawang slide na lang po to. Jesus is sovereign. Napaka makapangyarihan niya. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Basta ginusto niya, mangyayari. Amen? But you have to surrender all to Him. Kapatid, kailangan mong isurrender kay Jesus yan. Hindi pwedeng hindi, kasi wala siyang magagawa kung hindi mo ibibigay sa Kanya kung anong bagay ang pinagdadaanan mo ngayon. Principle number one, you have to acknowledge your need, no? You have to surrender it, no? Principle number two, receive God's grace, no? You have to trust Jesus. You have to believe the guarantee of Jesus. Amen. Ano po? Pag tayo, for example, alam niyo yung mga piloto, di ba? O yung mga nasa kasakay sa mga aircraft ganyan, no? Pag time na nasisira na yung ano, nasisira na yung kanilang eroplano, di ba? Pag mga mag-emergency sila, lulundag sila gamit yung mga parachute nila. Amen? Bakit sila lulundag, no? Because naniniwala sila sa guarantee na bago sila bumagsak sa lupa, bubukas yung parachute, no? Kaya sila nakaimbento ng parachute, no? You have to trust Jesus. You have to believe the guarantee of Jesus, no? Hindi ka ba naniniwala na kaya kasambutin ng ating Panginoong Hesus? Hindi ka ba naniniwala na kaya kanyang tulungan? Hindi ka ba naniniwala sa kaya niyang gawin sa buhay mo? You have to believe the guarantee of Jesus, no? Kasi kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Wala daw makakapigil sa kanya. Pero meron siyang hindi pwedeng gawin, ang sirain ng kanyang pangako. Hindi niya rin kayang magsinungaling. Kaya kung ano sinabi niya sa Bible, mangyayari ang lahat. But all you have to do is to surrender it all. You have to acknowledge your need. Ikalawa, you have to receive God's grace. You have to believe. Amen po ba? Last na po ito, verse natin, Romans 8:28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag aling-sunod sa Kanyang layunin. Dalawang bagay po ang i-explain ko dito. Ang sabi po dito, sa lahat daw ng bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao, yung Diyos daw gumagawa para sa ikabubuti niya, no? Ibig sabihin, kung ako daw, lahat daw ng bagay na nangyayari sa buhay ko, gumagawa daw yung Diyos sa ikabubuti ko. But, mayroon pong, ano yan, mayroong kondisyon sa mga umiibig sa Kanya. No? Kung mahal mo ang Diyos, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, lahat daw pala ng nangyayari sa buhay mo, gumagawa ang Diyos. Kahit may mga pangit na nangyayari dyan, kayang ayusin niya ng Diyos para ibalik ta rin ang sitwasyon para sa ikabubuti mo. Provided na ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Kaya nga nang tinanong si Jesus, what is the greatest commandment, no? Ang unang commandment, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa. Imagine, no? Totoo bang sumusunod tayo sa Diyos? Kaya niya sinabi na yun ang greatest commandments kasi yun po ang buo dalos ng lahat ng utos na mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip mo at buong kaluluwa mo. At ano po ang mangyayari pag ginawa mo yun? Hindi po para sa Diyos yun. Para sa iyo po yun. No? Dahil pag ginawa mo yun, inibig mo ang Diyos, ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, masama, mabuti, masama, lahat po yan inaayos ng Diyos. Pinaglalakip-lakip niya po yan para sa mga taong umiibig sa Kanya at minamahal niya. Alam mo, wala naman pong problema kasi lagi naman tayong mahal ng Diyos. Ang may problema lang po tayo, minsan nakakalimutan nating ibigin yung Diyos ng buong buo. Pero kung maiibig lang sana natin ang Diyos ng buong buo, lahat ng nangyayari sa iyo, inaayos ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kung ikaw ay Christian, ganito po ang sasabi. Kung tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas, ito po ang gustong sabihin ng Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos at kung sigurado ka na mahal mo rin siya, ano man ang nangyayari sa buhay mo, problema, sakit, karamdaman, kahirapan,
Ang gustong sabihin sa'yo ng Diyos, wala kang problema kasi mahal kita. No? May sakit ka, meron kang ganito, may pinoproblema ka ng Diyos. Ang sagot dyan, mahal ka ng Diyos, ano pa ang problema mo? Alam mo, pag mahal ka ng Diyos, ano man pinoproblema mo, mahal ka ng Diyos. Lahat ng mga bagay gagawin niya para sa iyong ikabubuti, provided na mahal mo siya or iniibig mo siya, no? Na sinusunod mo yung kanyang mga utos na yung mga layunin mo sa buhay dapat apakasarap po nun no? Nung nabubuhay ka nang wala kang iniintindi. Alam niyo po, pag naranasan niyo yung ganun, na ang feeling mo, you are blessed because lahat ng ginagawa mo, pinagpapasalamat mo sa Diyos, may nangyayaring masama, okay lang sa iyo dahil alam mo na yung Diyos kumikilos para sa ikabubuti mo. Why? Kasi alam mo sa sarili mo, mahal mo yung Diyos. Pero nagiging hopeless ka lang pag hindi ka lumalapit sa Diyos at wala kang pagmamahal sa Diyos. Kaya binigay yung greatest commandments na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip at buong kaluluwa mo. Hindi po yun para sa Diyos, para sa iyo po yun. Yun kasi yung pinakamabuting bagay na pwede mong gawin. At ang ikalawang utos, ibigin mo yung kapwa mo. Amen? Yun naman yung nais ng Diyos, di ba? Yung tinawag tayo sa layunin na maglingkod sa kapwa, ikalat yung kanyang salita, ano po, para lahat makareceive, no? Alam mo, mahal ka ng Diyos, no? Mahal na mahal ka niya. Ang tanong lang is, mahal mo din ba siya? Amen? Gusto kang tulungan ng Diyos. Nais ng Diyos na bubuti ang kalagayan mo. Magmaling ang sakit mo, bumuti ang buhay mo. Ang tanong, in-acknowledge mo na ba sa harapan niya yung pangangailangan mo? At ang ikalawang tanong, naniniwala ka ba sa kaya niyang gawin sa buhay mo? You have to receive God's grace. Amen. Salamat po at patuloy tayo sana na magkaroon ng pananampalataya sa mga word na narinig po natin. Maraming salamat po at tawagin po natin si Pastora Norma para po sa kanya pong karagdagan po. Inawala ako. Asan na yun? Mm. Salamat po, Brother Ruben, sa napaka makapangyarihang salita ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. At ang talagang kalooban po ng Panginoon ay maipahayag ang kanyang salita sapagkat nais po ng Panginoon na bigyan tayo ng pag-asa. Kung tayo po'y nawawala ng pag-asa, bigyan po tayo ng kaligtasan sa mga nangangailangan ng kaligtasan, ng kagalingan kung tayo may sakit at karamdaman, ng kapayapaan kung tayo po'y nagugulumihanan, at kung tayo po ay hindi makatakas-takas, no? Sa mga bagay na umaalipin sa atin, may kapangyarihan ng Panginoon na tayo palayain sa lahat ng mga umaalipin sa atin. Yan man ay bisyo, no? Yan man ay galit, no? Yan man ay katigasan ng puso. Lahat po, no? Dahil ang lahat ng kapangyarihan ay nasa Panginoon. At ang nakapagtataka at kamangha-mangha, ibinibigay po yan sa atin ng Diyos ng libre grasya. Hindi po natin ito pinaghirapan, hindi po natin ito kailangang magpakabuti muna tayo para ang Diyos ay matuwa sa atin at isipin niyang ibibigay ko ba ito sa Kanya o hindi. Kaya po siya grasya sapagkat unmerited favor. Wala tayong ginawang kahit anuman, naniwala lamang po tayo. Naniwala lang po tayo, that is grace, no? Yan po ay pinagkakalob sa atin ng Panginoon ng libre. At naniniwala po ako habang nagsasalita ngayon, kanina si Brother Ruben, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Sino pong naniniwala na nangungusap ang Panginoon, you can put heart shape dyan, no? Heart emoji, no? Prayer na hands, praying hands, sapagkat buhay ang salita ng Diyos. Ako po, no? Natawag na akong pastor pero namamangha ako every time I listen to the Word of God. Parang first time ko pa lang siyang narinig at talaga naman pong nangungusap ang Panginoon sa aking puso sapagkat buhay ang kanyang salita. Kaya hindi po aksidente that God gathered us today in such a time like this sapagkat kapatid, sino ka man, mayroong nais gawin ng Panginoon sa buhay mo ngayon. He has all the authority, lahat ng kapangyarihan. Mayroon ka bang malalim na sakit na hindi gumaling-galing? Meron ka bang suliranin na pabalik-balik? Meron ka bang mga binabakang mga addiction
Meron ka bang hindi matanggal-tanggal sa buhay mo? Ang sabi ng salita ng Diyos, He has all the authority. In the name of Jesus, there is power, there is healing, there is authority in the name of Jesus. Kaya sa atin pong pagyuko ngayon, pasasalamat sa Panginoon, ang sino mang may sakit at karamdaman, ang sino mang may pasanin, ang sino mang nais Every time I cry.